Alden, kung mahal mo, may oras ka. Tapos sa post ni Mami Min kay Kath. Tapos si Kath daw nasa Cagayan de Oro or sa CDO mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga kasembreros, yung mga random photos ni Alden kahapon sa kanilang A-team kick-off, no? Mga kasembreros. So marami silang activities na parang naka-ready mga kasembreros para kay Alden, and of course mga ganap ni Alden mga kasembreros. Tapos sasabi ni Alden dito yung be more, no? You can be more mga kasembreros na na-mention din dati ni Kath sa Hello Love Goodbye, parang linyahan mga kasembreros ba. So dito ay parang may parang cake na may handaan. Of course, food is life talaga kahit saan. So ang cute ng cake ni Alden dito kasi may bike siya. Tapos 90 yung nakalagay dito na isa. So may bike, tapos yung parang modified talaga siya na pinagawa para kay Alden. Tapos basta na food is life mga kasembreros, mga cakes, organized itong ginawa ng A-team ni Alden mga kasembreros sa kanya. Tapos may group picture, of course, hindi ito mawawala. Tapos may yung mga fans, parang isa-isa silang nagpa-picture, no? Kaya Alden mga kasembreros. Tapos may isang makulit dito si Marta, no? Parang ang sabi dito ng caption ay si Marta, yung dito sabi niya si Marta pang first baby ng Aldab. Si Marta. Si Marta parang siguro baby pa siya dati nung time ng Aldab mga kasembreros, no? Hindi ko lang alam kung naging part siya ng segment ng Aldab dati mga kasembreros. So grabe yung hug ni Alden dito kay Marta mga kasembreros. So hindi ko pa gaano alam ang kwento behind, no, kay Marta mga kasembreros. So pero yung tuwang-tuwa si Alden din. Nagsimula yan bata pa, sabing ganoon ng nasa video mga kasembreros or kumukuha ng video kay Alden at saka kay Marta mga kasembreros. So baka naiyak daw si Marta mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung naging part ng segment dati ng Aldab or talagang isa sa mga avid fans ng A-team community. Tapos bata pa nung nagsimula, tapos dito hanggang sa lumaki na siya mga kasembreros. Tapos ito si Leia. Ang cute ng ang cute ng sigaw ng mga tao dito. Vlogger daw siya mga kasembreros. So vlogger sabing gano'n ng nag-video si Mama Leia mga kasembreros. Tapos may binigay siyang parang nagpapirma, no, kay Alden mga kasembreros na picture siguro ni Soiti, no. Tapos ang grabe na, parang may mga photo op sila mga kasembreros dito sa ang kulit itong isa yung nagsasalita si Alden, nag-video picture sila mga kasembreros. So yun talagang nakakatuwa. Maraming fans ang nagkaroon ng chance mga kasembreros na maka one-on-one or magkaroon ng one-on-one picture taking or picture opportunity kay Alden Richards mga kasembreros. So nakakatuwa, no, kasi ang karamihan mga nanay, no, may isa nga dito senior na mga kasembreros talagang inalalayan pa siya ni Alden at saka sinalubong mga kasembreros na makaupo mga kasembreros. So si nanay ay talagang full support kay Alden mga kasembreros kahit na matanda na. So talagang mahal na mahal siya ng mga senior, ng mga ng mga kananayan and so on mga kasembreros. Kasi nga ay nasa character talaga ni Alden yung pagiging mabait, no, mga kasembreros. Tapos pasegwehan ko ito na feature si Alden sa Jimmy Sparkle Artist Center, of course. Kagabi 43 minutes ago ito yung kanyang kick-off, no, sa A-team mga kasembreros. Sabi ng Sparkle Jimmy Artist Facebook page
Alden Richards enjoys a special moment with supporters and fan groups gathered for the A-Team community kickoff event. Truly a day filled with love from the A-Team community. So, sa Makati kasi ito, no, mga kasembreros, ginanap kagabi or kahapon, no, kung kaya nasabi natin sa isang vlog na sa Makati siya, mga kasembreros. Tapos, ang kulit nito, si Mads ay long time fan ni Alden, mga kasembreros. Sabi niya dito ay ang kulit niya eh. After 10,000 years, sabi, Mads, it's really good to see you. Sabi niya, na-miss ka namin. Sabi niya gano'n. Tapos, sinabi niya dito parang appreciate ni Alden na number 1 daw ay malaki daw yung pinayat ni Mads, mga kasembreros. Number 2, parang blooming, parang may jowa. Sabi niya gano'n eh. Sabi niya gano'n ni Alden, mga kasembreros. Nagkulitan silang dalawa dito eh. Tapos, yung sinabi ni Mads ay ano lang, trabaho lang, mga kasembreros. Kinongratulate ni Mads si Alden sa kanyang show na Stars on the Floor. Tapos, yun, na-recall ulit ni Alden dito yung magsushoot na sila ng Siargao next month. Tapos, may Code Gray, may Love Siargao Code Gray na inaabangan, mga kasembreros. So, yun, nag-promote din siya dito ng Stars on the Floor, which is mangyayari na naman mamaya. Ang bilis ng panahon, no? Sunday na naman, mga kasembreros. Parang kailan lang ay Sunday na naman talaga, no? Ang bilis ng oras, ang bilis ng minuto, ang bilis ng panahon, mga kasembreros. So, yun, shoutout ulit siya sa 80, mga kasembreros dito, no? So, play ko to mamaya para mapakinggan din ninyo, no? Mga kasembreros. Tapos, may isang video pala dito na may cake, mga kasembreros, no? Si Alden. Pero short lang ito na video. Tapos ito, kagabi lang to pinost, mga kasembreros, ng isang fan doon sa BYD. Parang ano siya, parang parang may disability, no, si mga kasembreros. Parang naka-wheelchair na lang siya, pero nag-join siya doon, mga kasembreros, sa dito, nag-join siya doon sa BYD, or hindi ko lang alam kung pumunta lang talaga siya para makapanood kay Alden or makita si Alden, mga kasembreros. So, yon, tapos nagpa-picture sila and so on, mga kasembreros. Parang may parang may disability si ma'am, no, ang medyo nakaka-touch naman ito, mga kasembreros. Pero yun, no, talagang of course mabait si Alden, ay pinuntahan niya talaga upang mapapicture and so on, mga kasembreros. Tapos kinikilig daw si ate. Sabi niya ang music background pa niya dito ay ako'y kinikilig pag ika'y lumalapit. Sa parang ganun, mga kasembreros, yung kanyang music background. Tapos, isa sa mga major items natin, mga kasembreros, itong pinost ni Mama Min kay Kath, mga kasembreros, no? So, kanina lang siya nag-post, March 29, mga siguro mga 9 a.m. o mga 9 a.m. 9 or 10 a.m. mga kasembreros ng March 29, 2026 nag-post si Mama Min. Pero yung pinost niya dito, yung pinost din ni Kath kahapon na mga nagpadala ng flowers at saka greetings kay Kath, mga kasembreros, ng kanyang mga brands. Sabi ni Mama Min dito ay thank you so much for remembering my daughter's birthday. Tapos nakatag si Ma'am Kath sa kanyang Instagram account po niya, ito pinost, mga kasembreros. Sabi niya, really appreciated. Tapos 3 hearts, mga kasembreros. Tapos tinag dito ni Mama Min yung mga yung mga nagpadala at saka yung mga tao nagpadala at saka yung mga brands ni Kath, mga kasembreros. So madami, no? Nakatag dito ang KFC Philippines, Pure Foods, Pinoy Favorites, Fresh Philippines, Great Taste Coffee, Official BPI. Nakatag din po Netflix Philippines. Grabe, no? Pati Netflix nagpadala ng bulaklak kay Kath, mga kasembreros. Realme Philippines, AIA Philippines, CAD Clinic, Star Magic Philippines, si Miggy 415, Alaysa Mulak, nagpadala din po, no? Si Direk Loren Jogi, mga kasembreros, nagpadala din po sa kanya. Si V Jewelry Official, Betadine Feminine Care,
Champion by Energen PH, mga kasembreros. Yung Energen ay nagpadala rin sa kay Kath ng bulaklak, no, or greeting. Gucci, no, Cream Silk PH, CAD Clinic, video. Tapos si Maha, no, si Maha Salvador ay of course tinag din po ni Mama Min. So sobrang dami na bati of course kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. So ang inaantay ko dito yung yung talagang ganap nila na personal ni Mama Min na pagbati, no, kay Kath, mga kasembreros. Pero siguro ay nire-ready pa at sobrang busy pa nila Mama Min sa ngayon. So ito kasi ay pinost din ni Kath to greeting ito ng kanyang mga brands at ng mga taong malalapit sa puso ni Ma'am Catherine, hindi si Mama Min mismo, na parang ganoon ba. Pero nevertheless, no, ay talagang na-appreciate ni Mama Min yung mabamati kay Kath nung birthday niya, mga kasembreros. So yun po. Tapos ito, ang galing nitong ginawa ni Alden, mga kasembreros. Sobrang mahigit million views na pala yung ginawang trend ni Alden. Yung nag-transform nga siya into a warrior, mga kasembreros. So actually kahapon ko pa to na screenshot 1.3 million views na sa TikTok yung kanyang trend or transition na ginawa na yon, mga kasembreros. 1.3 million yung kanyang views dito, mga kasembreros. So tapos 3.9 million or siguro 4 million likes na itong TikTok account niya, Alden, mga kasembreros. So yun po. Actually kahapon ko pa na screen, baka more than 1.3 million na yan siya, mga kasembreros. Tapos may mga nagsasabi na si Kath ay spotted daw sa Cagayan de Oro. Ito po kasi ay morena at saka naka-glasses siya, mga kasembreros, no? Parang napasegwihan nila. Tapos naka-brown, tapos naka-palda, mga kasembreros, na white. Pero ito po hindi si Kath, kasi nga si Kath po ay morena din, di ba? Tapos parang magkasing height lang din sila. Pero ito po ay si Rochelle Pangilinan, kasi yung sex bomb po ay recently nasa Cagayan de Oro sila, mga kasembreros, para sa kanilang guesting, no, siguro festival doon, or nagkaroon sila ng show doon, mga kasembreros, sa Cagayan de Oro. So dito nga ay grabe, no, humataw ito si actually ito video ito na sumasayaw sila kasama yung kanya mga backup dancers, mga kasembreros, sa airport nga, mga kasembreros. Ang lupit nito kasi si Rochelle Pangilinan ay sumayaw siya doon kasama ang kanyang backup dancers na naka high heels. Grabe nga yung comments dito, mga kasembreros. Siguro naispatan lang siguro na si Kath nasa Cagayan de Oro, pero hindi po, no. Siguro kasi nga naka shades siya. Tapos morena rin ito si Rochelle, mga kasembreros, morena din si Kath. Tapos naka-shades kasi, no. Pero ito pa hindi po ito si Kath, mga kasembreros, no. Hindi natin alam, baka nasa bahay lang si Kath ngayon, mga kasembreros. Nagpapalipas ng Holy Week, mga kasembreros, or ng vacation mode pa, no, or Semana Santa, mga kasembreros. So yun talagang so magkamukha kasi sila. Tapos ito na pala yung video nung time na bumisita si Alden kay Kirsten na merong rare condition about cleft, no, mga kasembreros. So siya, facial cleft, congenital facial cleft yung kanyang karamdaman, mga kasembreros. So ito yung pagbisita. Ito kasi di ba yung picture lang yung naipigita ko kahapon or kagabi sa ating vlog. Tapos ito na mismo yung pagbisita ni Alden, mga kasembreros, doon nga sa room, no, or sa place sa ospital yata ito, ni Kirsten, mga kasembreros, na part ng Bello Scar Project, mga kasembreros. Dito parang nag-aantay siya no, mga grabe, no, mga kasembreros, talagang very patient
Kasi kapag mahalaga talaga, naglalaan ka ng panahon mga kasembreros. So, dito ay may mga kasama si Alden of course, si Mama Ten, and parang may mga nagka-camera ng mga kasembreros. So, yun. Tapos, yun, isa sa mga major items natin, kung mahal mo, ay maglalaan ka ng oras mga kasembreros, na magbibigay ka ng oras. Ito yung sinasabi ng mga tao dito, na mga admins at ng mga fans ni Alden, especially doon sa kick-off ng A-Team, no, kahapon mga kasembreros. Kasi, di ba, bihira yung mga fans na kagaya nito na nag-organize talaga sila. So, dual actually ito, no? Mutual yung kanilang sinasabi na kapag mahal mo, dapat may oras ka. So, si Alden, mahal niya yung A-Team niya, kung kaya naglaan talaga siya ng oras mga kasembreros, na kung isipin mo, ay lagarista itong si Alden, no? Meron pa siyang Stars on the Floor na tapings, no, and so on, businesses, no. Pero mas priority niya, at saka talagang binigyan niya ng oras yung kanyang A-Team community mga kasembreros. So ganun din naman yung sinasabi ng mga admins at saka ng A-Team fans mga kasembreros sa kanya, na dahil mahal nila si Alden, so naglaan din sila ng oras, no, para kay Phenomenal Box Office Cinema King, CEO, producer, director at businessman, actor mga kasembreros, at dancer at singer. So lahat-lahat na, no. So talagang mutual yung, alam mo yung mutual yung nararamdaman, yung experience, yung feeling ni Alden at saka ng kanyang fans or A-Team fans mga kasembreros, na kapag mahal mo, you spend, kasi isa yun sa mga love languages kasi, di ba, ng tao, na kapag quality time, no, ganun siya mga kasembreros. Kapag you spend time with a person or with a group, no, group of people, kung mahalaga at mahal mo sila. So ganoon yung kanilang parang naging tagline din dito. At saka nakita ko sa mga post ng mga admins kagabi na mahal sila ni Alden kung kaya naglaan ng oras si Phenomenal Box Office Cinema King sa kanyang supporters talaga, no, mga kasembreros. So which is definitely and absolutely true mga kasembreros. So talagang isa sa mga love languages din ni Alden yung quality time mga kasembreros. So kung kaya ay nag-spend time talaga si Phenomenal Box Office Cinema King. Grabe, no, mga kasembreros. Talagang kasi precious ang oras pwede mong sabihin na sige, mag-aambag na lang ako kung anong gagastusin niyo dyan sa, pwede naman ganun, no. Ako nang bahala sa food nyo dyan, ako nang bahala sa venue and so on. Pero hindi, talagang pumunta talaga, and his presence matters a lot sa mga fans niya doon sa A-Team or sa A-Team community in general mga kasembreros. A-Team community as a whole. So grabe, no, talagang ibang klase ang Pops Alden. So hindi tayo nagkamali ng sinuportahan mga kasembreros at sinusuportahan. So, yun, sabi niya doon sa pinakahuli, kasi may closing pa siya pala dito, hindi ko nasama. May closing speech siya, of course, mga kasembreros, no? So, mamaya, which is papakinggan din natin ito, yung kanyang closing kick-off speech, mga kasembreros. So, nagpasalamat siya and all sa mga, and then sabi niya, be kind, no? At saka, yung parang instrumento ng change, at saka be more, kasi nga marami pang gagawin ang A-Team mga kasembreros sa susunod na mga panahon, araw at taon. So ganoon po siya mga kasembreros. So tapos sige, last item natin ito mga kasembreros, si Beautiful Vice ay post ulit itong ating 15 hours ago, pinost ulit yung ating thumbnail, no? Gimbal ang madla sa panibagong grabe na kaganapan ni Alden na hindi naasahan ng karamihan. So ito yung thumbnail natin, na yung another grabe moment ni Alden mga kasembreros sa sa BYD, no? Tapos yung isang item natin dito ay pupunta ba si Kath, no? Sa Bhutan or sa ibang bansa para sa kanyang birthday celebration. So pero yun nga, no, hindi natin yun confirmed, mga kasembreros and mga Kath fanatics. Alright, so yan lang actually sa ating Kath then items.
Sana po ay pakinggan natin itong mga videos na nagsasalita si Alden. Tapos itong isa, and then ang salita ng Panginoon na mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po ha sa bawat isa. Guys, after the work between us, here we go, Mr. Richard. Grabe, after 10,000 years, man, it's really good to see you. Miss ka namin. Totoo po, salamat po, Sir Alex. Pero meron ka sinasabi tayo kanina. Ano sinasabi mo? Number 1, laki ng pinayat ni Mads. And number 2, parang blooming, parang may jowa. Wala nga po. Puro trabaho. Puro trabaho. Side ano lang. Ay! Uy! Huli! Congrats sa bagong show mo, Thank Coach you. Ray. And then start on the floor. Yes, thank you. At yun, by April, we'll also be starting to shoot Love Siargao na rin as well. Ay, bongga. Pero sa lahat po ng mga sumusuporta sa Stars on the Floor, panoorin niyo po kami every Sunday, 7:15 ng gabi. Siyempre, at samahan natin ang ating mga Pinoy P-pop dance star duos and our celebrity dance star duos. Dahil ngayon, nasa permanent stage na sila eh. So, permanent dance star duos na sila. So, lumabas na ulit yung leaderboard. So, makikita na natin ngayon kung sino talaga ba ang tatanghaling ultimate dance star duo ng Stars on the Floor. Abang-abang yan. Abangan mo yan, Anyway, Mads. congrats for this. Thank you. Siyempre, shoutout sa 18. Thank you so much for this. Maraming Yes, and salamat. thank you for yung panahon to. Oo naman. Oo naman. Thank you po. Anytime, man. Salamat po. One, two. One more. Okay po. So for table number 2, you can get ready and line up. Ayan. Isa-isa po. Ako lang po sa unahan. One, two. Okay. Mami, tingin ka po sa akin, Mami. One, two. Okay, and next po. Ready po. One, two. One more. Man, yung resort nilog sa akin lahat nakapangalan na 1, 2, 3, 4. Praise Blue Heart Marian Vic 13, APP Mothers of Alden and May, Mommy Claire, ART, One, two. Sa akin po. Lani, Jillian, and Helen. Okay po. But anyway, maraming salamat po sa lahat ng pumunta ngayong araw. It's been fun, reconnecting. Marami sa inyo matagal na hindi nakita. And nakakatawa to see familiar faces here today. And of course to the team that's behind this 18 community event natin kick-off. Maraming salamat. Siyempre, hindi naman ito magiging posible kung hindi dahil sa kanila. So lahat po ng bumubuo ng 18 Exico. Exico. Let's go. Thank you so much, especially 18 Perez for organizing everything. Maraming salamat, Team Blue. And yun, with everything that we've experienced today, sana hindi lang tayo nag-enjoy but we were able to, something imprinted in us with all the presentations. And sana ituloy-tuloy natin yung paggawa ng mabuti. Let's continue to be the change we want to see. And let's continue the rebel. Maraming salamat. Love you, Alden! So, thank you so much. Siyempre, hindi matatapos ang ating without thanking the person and recognizing Sobrang ganda pa ng ating Word of God mga kasambras. Ang title natin ay Kakampi Parate. Psalms 18 verse 2, The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Kakampi mga kasambreros. So marami kasi ang descriptions dito, pero generalize ko na mga kasambreros na ang Diyos po ang ating kakampi always. Kaya parati nating kakampi mga kasambreros. So sinasabi dito na ang Diyos ay ang ating bato, ang ating kanlungan, ang ating
matataguan mga kasembreros, at saka yung ating tagapagligtas, yung ating proteksyon, no, yung ating shield daw mga kasembreros, yung ating pwede nating takbuhan mga kasembreros sa oras ng pangailangan at danger mga kasembreros, at saka yung kaligtasan, salvation at stronghold, yung kumaga pa yung ating yung gumagabay at saka humahawak sa atin mga kasembreros ng may katibayan at kalakasan. So sa atin, sa buhay natin, kapag may kakampi tayo parati, ay masaya, no? Parang kumaga pa parang pag may umaway sa'yo, pag may naging nega sa'yo, pag may nambash sa'yo, ay alam mo may kakampi sa'yo. So parang it's something na you can rely or you can depend on to mga kasembreros kapag meron tayong kakampi. Kasi sa ating buhay, sa yung ating nanay, tatay, kapatid, asawa, magulang, kaibigan, or so on mga kasembreros or katrabaho, close sa atin. Okay? Kapag close sa atin mga kasembreros, expect natin, especially no, kapag yung kumakampi sa atin ay talagang halimbawa bossing ninyo or manager ninyo, no, or teacher ninyo for example, or kung sino man dyan na may posisyon sa iyong environment na ginagalawan, tapos siya yung kakampi mo. So it's something na parang panatag ka, kasi alam mo pag may umaway sa'yo ay talagang kakampihan ka mga kasembreros. So come to think, kapag kakampi mo ang presidente ng Pilipinas, no, or kakampi mo ang isang high-ranking official sa gobyerno, or may-ari ng kumpanya, or kung sino man dyan na talagang kilala sa inyong society or sa inyong community or sa compound yung mga kasembreros na kinatatakutan for example, or someone na trustworthy or mapagkakatiwalaan mga kasembreros. So yun po siya. Pero dito hindi lamang tao yung ating kakampi. Okay, always remember na ang pinakamataas at pinakadakila, pinakamalakas at hindi matitinag na pwede natin magkakampi mga kasosay ang Diyos. Kapag ang Diyos ay panig sa atin, wala na pong makakakontra sa atin at makakalaban sa atin mga kasembreros. So hindi po, kasi kapag si Lord na ang kakampi natin, lahat ng makakalaban natin ay kalaban na ng Diyos. So pag kalaban natin ang Diyos, well of course, no, wala tayong magagawa because He is God and we are just human beings. So mas mataas ang langit, mas mababa ang lupa, mas mababa itong earth or yung world mga kasembreros. That is why we rely more on God mga kasembreros than ourselves. So talagang kung ang Diyos ang ating kakampi, at saka nasa side natin ba yung Diyos mga kasembreros, ay wala tayong dapat ikapangamba pa mga kasembreros. Wala tayong dapat katakutan kapag ang Diyos po ang ating kakampi sa buhay mga kasembreros. And we should always do that, no? Ganun dapat ang ating desire na ang Diyos po ang ating kakampi, no? We spend time with Him, reading His word, no, sa Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kanyang kalooban, at saka sa pagsamba of course, sa pasalamat sa lahat ng pagkakataon at situation ng ating buhay mga kasembreros. So ganoon po dapat ang ating ginagawa. Kung nature na dapat yun, at saka part ng lifestyle natin na yung goal natin at saka purpose ay pasayahin ang Diyos. Okay? Ibigin natin siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at ang ating kapwa-tao gaya nating sarili. So the two greatest commandments. So yun kasi na-summarize na yung dalawang commandments mga kasembreros, or yung commandments from 10 to 2 para maging madali na lang na maintindihan natin. Kasi kapag mahal mo ang kapwa mo tao, hindi mo sila gagawan ng masama, okay? Hindi mo sila pagnanakawan, hindi mo sila papatayin, hindi mo sila kainggitan, hindi mo sila aagawin sa hindi mo aagawin kung anong meron sila. Hindi ka mangangalunya, no? Hindi ka mamahalin mo ang magulang mo. So kasi tayo may kalakip na pangako and so on. So ganoon siya mga kasembreros, no? So kung mahal mo naman ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, ay magsispend time ka sa Kanya. Tapos susundin natin yung kanyang utos mga kasembreros, na obedience ay nagpapakita po ng pananampalataya at pananalig sa Diyos mga kasembreros. Proverbs 18 verse 2 presents us with a powerful declaration of our faith in God. So faith mga kasembreros, we trust and we completely put our hope mga kasembreros, or pag-asa sa Panginoon, yung faith mga kasembreros. So hindi po ito yung absence ng problema, ha? Kapag meron po tayong pananampalataya, it doesn't mean na wala tayong problema at saka challenges sa buhay. As a matter of fact, may mga times talaga na sinusubok ang ating pananampalataya to the extent na parang susuko na tayo, na parang
parang pinagsakluban ka ng langit at lupa na Lord, parang hindi ko na kaya ganun. So, darating talaga ang panahon na yan, mga kasunod. Darating ang pagkakataon na ganyan sa ating buhay. But, if we fully trust God, ay hindi, kumapa ang paglayo sa Kanya, ay hindi ang solusyon na dapat nating gawin. As a matter of fact, ay baliktad, no? The more that we encounter trials, ay the more that we trust and lean upon God, mga kasunod. Depend on God because He alone can save us, no? Yes, of course, gagamit siya ng mga tao. So, yun yung way niya kapag we completely trust God, ay gagamit siya ng mga tao, gagamit siya ng mga individuals na tutulong sa atin. At saka, magiging way yun ng Panginoon na masolve yung ating problema at ang ating challenge, mga kasombrero, sa buhay na kinakaharap. So, wag nating isipin na si Lord mismo yung bababa para tayo tulungan tayo, no? At saka isolve ang problema. Well, gagamit siya ng mga tao upang tayo po ay yun nga, no, ma-save sa ating kinakaharap na situation, mga kasombrers. This verse shares a profound, relatable message that transforms how we see God in His role in our lives. The psalmist King David identifies God as many things, including a rock, fortress, deliverer, strength, and a high tower. So kagaya na mention ko kanina, hindi lang siya kakampi. Sinamarize ko lang yung term na kakampi, mga kasombrers, because yun nga, no, sinabi niya dito, siya ay ang ating bato, no? Kasi di ba ang bahay na bato, ang foundation niya ay bato, mga kasomberos, ay talagang matibay. Fortress na yung ating pananggalang, yung ating takbuhan sa oras ng panganib, mga deliverers, yung ating tagaligtas, yung ating kalakasan at ang ating high tower. So, di ba kapag baha, no, kailangan nating mataas na lugar, mga kasomberos, or kung ano mga dilubyo na kailangan ng high places, mga kasomberos, ay ang Diyos po ang nagsisilbing high tower natin. So, ganun po siya. All in one, no? Everything, no? Mga kasomberos, hindi ko ma-explain ng aking mere words using descriptions or adjectives from a human language lang, mga kasomberos, yung kadakilaan at power ng Panginoong Diyos, no? Only we have words, no? Human words, human language. Yun lamang po ang kaya natin banggitin. But more than that ay ang power at ang ang ability ng Diyos, mga kasomberos, na limitless. Kapag hindi siya na yung power ng Panginoon na hindi kayang limitahan ng ating words, ng ating dimension na mundong ito, mga kasos. Each of these descriptions symbolizes safety, security, and support. When David describes God as my rock, he is affirming God's strength and stability. We all experience tumultuous times in our lives. Knowing that God is our rock reminds us we have a sturdy foundation to stand on no matter what storms rage outside. A rock is unmovable and reliable, providing us with comfort during our most difficulties or difficult moments. So kagaya na mention ko, kapag ang isang bahay ay gawa sa bato, kung ang isang structure ay gawa sa bato, so napaka tibay nun, mga kasomberos, at walang bapa, kahit na bagyo, kahit na ulan, kahit na malakas yung hangin, ay hindi ito matutumba o hindi masisira because matibay nga ang bato, mga kasomberos. In calling God His fortress, David emphasizes God's protective nature. A fortress provides shelter from danger and adversity. In a world filled with challenges and temptations, we can take refuge in God's loving arms. So kagaya na mention ko kanina, fortress, no, takbuhan natin, at saka para siyang parang kuta, no, parang something like that, or headquarter or kampo, mga kasomberos, na matibay, no, ang Diyos po natin. Fortress or refuge, mga kasomberos, na nagpo-provide ng shelter kapag may oras ng labanan, may oras ng kalamidad, mga kasomberos, and so on. So, ganoon siya, no? Di ba yung mga tao, especially kapag may digmaan, ay kailangan nila ng fortress or barracks, no? Something like that, mga kasombrero. So, barracks yung term sa mga kampo at saka mga headquarters. So, parang ganoon ang Diyos natin. Now, we can we can run to yung ating Diyos, mga kasomberos, through prayer, reading His Word, trusting His ways, mga kasombreros. So, ganoon po siya. So, in a world filled with challenges and temptations, so sabi dito, He shields us from harm, offering guidance as we navigate the trials that come our way, reminding us that we are not alone. So, alam nyo, masarap sa pakiramdam yung
masarap sa pakiramdam yung tayo nararamdaman na hindi ka nag-iisa. Yung truth or yung katotohanan na hindi ka nag-iisa. Okay? Kasi kahit na anong laban sa buhay ay makakaya mo because you know that you are not alone, no? Alam ko hindi ako nag-iisa. Kung pa nandiyan ang Diyos, no, nagli-lead sa atin, gumagabay at nangunguna sa atin, nagpoprotekta sa atin, nagsusustain sa atin, at nagbibigay ng ating pangailangan at nagsasatisfy mga customers. So that is why kapag kung pa yung truth or yung sense na hindi ako nag-iisa, mahalaga po yun mga customers, kasi maraming mga tao ang nagsasuffer sa mental health issues because they feel alone. They feel that they don't belong to a certain group, no? Kung gusto nilang tao dito, mabilong sa grupo na ganito, ay pag kung hindi na na-feel na belong sila at welcome sa grupo na ito, ay ma-feel nila na alone at nag-iisa sila. So doon na papasok yung mga alam mo yun, mga iniisip na hindi maganda, mga customers, that will lead to depression. So at hindi natin yun gugustuhin. Sa final thought natin, Psalms 18 verse 2 serves as a loving reminder of God's unwavering support and protection. This verse offers hope and encouragement to lean into God during our trials. In recognizing that God is a rock, fortress, and deliverer, we can face life's challenges with confidence. So matibay pa rin tayo. Kagaya ng isang bato, no, na kahit nahampasin ng malakas na hangin, ng alon, o ng bagyo ay hindi natitinag at nakatayo pa rin mga kasunod kahit na maraming unos at challenges ang dumaan, because we have God as our rock, fortress, deliverer, and strength, and sustenance, and provider. Lahat-lahat na, no? Everything ang Lord, mga kasambreros. Alright? Sinamsing word of God, ha? No? Apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at gawin natin kakampi parati ang Diyos, mga kasambreros, sa lahat ng season ng ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, and most powerful name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasunod, paalam po.